Masayang araw po mga ka-PL. Di ba naging usap-usapan po noong nakaraang linggo na di umano etong si dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, ay isa-isa nang iniiwan ng kanyang mga kaalyado. Unti-unti nang tumitiwalag sa grupong itinayo nitong si dating Speaker Martin Romualdez ang kanyang mga kaalyado. Sa madaling salita, iilan na lamang po ang mga natitirang kaalyado nitong si Martin Romualdez kasi karamihan nakaibangag na. Di bagay hindi maganda di umano ang relasyon nitong si Romualdez at ng kanyang mismong pinsan na si Marcos. Lumipat lahat. Hindi naman lahat pa. Meron pang ilang natitira. Kaibangag ang mga kaalyado ni Romualdez, pero hindi po nanahimik itong unggoy na dating speaker, mga kababayan. Hindi po magpapalamang ang unggoy. Naglabas na po ng isang matinding pahayag ang dating speaker, mga kababayan, laban sa dati niyang kaalyado na ngayon na medyo meron na pong nag-i-spark at makakalaunan, maging apoy at sumabog po ito, mga kababayan. O ito po ang balita. Basahin ko po sa inyo, mga kababayan, nakita ko po ito sa isang Facebook page na ang pangalan ay Surigao Media. Ayan, o ito ho ang sabi di umano nitong si dating Speaker Martin Romualdez. Breaking, talagang breaking ito, Martin Romualdez, may matinding pahayag laban kay dating Representative Ace Barbers. Ayan na. Anong nangyari, mga sir? Bakit parang nagtatablahan na kayo? Nagsusundutan na kayo ng inyong mga kuyukot? Mabaho yan pag inamoy nyo. Bahala kayo, lumabas ang baho ninyo. Eto, naging mainit ang pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan, patungkol sa kanyang matalik na kaibigan. Nako, matalik na kaibigan, at dating kinatawan na si Ace Barbers. Kahit gaano mo katalik na kaibigan ang isang politiko, sa ngalang politiko, mag-iiba at mag-iiba ang kulay niyan. Ayan, kayo-kayo na naglalaglagan. Dating matalik mong kaibigan, matalik na kaibigan pa, ayon kay Romualdez, eto na, tinatrato niyang kaibigan si Barbers. Ikaw ba, tinatrato ka niya? At pinagkatiwalaan ng maraming bagay, katulad ng maleta. Ipinaalala rin nito ang mga tulong at pabor na ibinigay niya para sa pamilya at distrito ni Barbers. Nako, nagkakasumbata na, mga kababayan. Para bagangoy. Barbers, tandaan mo ang mga naging tulong ko sa'yo. Hindi lamang sa'yo, sa distrito mo, maging ng pamilya mo. Meron akong mga itinulong sa'yo. Huwag mong babaliwalain yun. Ayan. Paalala ko, panunumbat ito. Hindi paalala, panunumba. Di bagay karma na po na maituturing ito, mga kababayan? Ito pa, huling basa. Para kay dating Representative Ace Barbers, ito yung mismong sinabi na ni Romualdez, mga kababayan, I treated you as my body and I have trusted you with many things. Ayan na. Do not forget
the favors I extended to you. Dahil ini-enjoy mo naman lahat ng binibigay ko sa iyo. Ayan na. Sa buong pamilya mo at sa iyong distrito. Huwag magmalinis. Ito ang pinakamabigat na isa sa mga sinabi ni dating Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Huwag magmalinis. Ibig sabihin, marumi. Ibig sabihin nito, maleta? Ha? Nagtatanong lang. Huwag magmalinis. Hindi pa tapos ang laban ko. Nako, eto na. Ha? Pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez, mga kababayan. Nako, Barbers, kabahan ka na. Hindi pa daw tapos ang laban ni dating Speaker Romualdez. Ha? Huwag ka daw magmalinis, sir. Big sabihin yan, may baho ka ring tinatago. Na maaaring si Romualdez lang ang nakakaalam. Sisingaw to. Pagpipiestahan kayo ng mga kababayan natin. Sa bagay, hindi na po ito bago kay BP Inday Sara. Kasi lahat ng mga dating kaalyado ni Tambaloslos, mga sir, nakalista na sa diary ni BP Inday Sara. Sisingilin niya kayo pagdating ng araw na siya na ang Pangulo. Ngayon, halimbawa, wag naman sana, no? Ma-impeach o ma-convict ang pangalawang Pangulo, mga kababayan. Marami pang Duterte na tatakbo. Maikli na po ang oras. Ilang buwan na lang po ang natitira. 2 taon na lang ang termino ni Junior Bangag. Saglit na lang yan kung tutuusin. Kapag ka naging presidente na ulit, ang mga Duterte, kung sino man sa mga Duterte, siguradong masisingil kayong lahat. Kaya ngayon pa lang, Speaker o dating Speaker Martin Romualdez, sir, kung ano man ang mga nalalaman mo, ikanta mo na. Bago ka pa nila maunahan, ibig kong sabihin, bago ka pa nila ilaglag. Kasi nagkakalaglagan na ho kayo, sir. Nilaglag mo na nga yung dati mong matalik na kaibigan, itinuturing mong kaibigan, pinagkatiwalaan mo sa lahat ng mga bagay, katulad ng malita. Sabi yan ng mga ng mga dating ex-Marines. Tinulungan mo maging ang pamilya niya. Dating Speaker Martin Romualdez, tandaan ninyo, sa politika, walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway din. Paano kung ngayon maging magkaaway kayo? Tinulungan mo siya. Maging yung kanyang distrito, maging yung kanyang sarili, pamilya. Ganun-ganun na lang ba? Romualdez, ganun-ganun na lang ba? Hayaan mo bang maunahan ka ni Barbers? Paano kung bukas na bukas? Ano ba ngayon? Linggo? O bukas Lunes? Paano kung bukas mag-ingay itong si Barbers? Sabihin lahat ng baho mo at mag-corroborate sa sinabi ni Saldico, sinabi ng mga dating Marines. Ang sasabihin pa lang nitong si Barbers, Romualdez, mag-corroborate. Patay na. Yari na. Romualdez, sir, magsalita ka na rin. Ilaglag mo na yung mga dati mong kaalyado. Huwag mong hayaan na unahan ka nila.
Mas mainam na yung ikaw ang mauna. Okay. Ano sabi nga ng ibang mga kababayan natin? Romualdez, Saldico, kung meron ka pang nalalaman, ikanta mo pa. Sagarin mo na. Bago kanila makalaboso. O di kaya bago kanila magurgor. Di ba ga? E di nagtitiwala na ang maraming Pilipino sa mga sinasabi ni Saldico. Romualdez, ganyan din sana ang gawin mo. Mas kapanipaniwala kasi, no, kapag ka ikaw na mismo ang may sabi, ikanta mo yung mga dati mong bata, dati mong tuta, na ngayon, tumalikod na sa'yo. Kahit pa paano, siguro, maaaring matuwa sa'yo ang tao. Malay natin, matay lang naman natin, hindi pa tayo sigurado dyan. Pero malaking bagay na kasi yan. Kapag kinanta mo yung mga dati mong kaalyado, ang laking bagay na ho yan. Malaking bagay na yun, lalo na ngayon. Sasampahan ka na ng patong-patong na kaso. Mananahimik ka pa rin ba, Martin Romualdez? Sir, ikanta mo na. Pipick upin namin lahat ng mga sinabi mo. Pipick upin namin mga vlogger. Kung ayaw man pick upin, ng mga mainstream media dahil nakakiling sila ngayon sa bangag mong pinsan, ay di kaming mga vlogger ang mag-pick up para isiwalat namin sa ating mga kababayan. Ikanta mo na. Okay, sana matagal na ang 3 araw kasi baka maunahan ka nitong dati mong kaibigan. Okay, eto pa, isang balita, mga kababayan. Nagpaparamdam na, etong si retired General Nicolas Torre III, mga kababayan, meron na siyang mga nakalagay sa ledgi-ledgi ng kalsada na ingat sa daan. Anak ng tutsa naman, hindi mo na kailangan sabihin yan. Alam na namin yan, Torre. Anong ibig sabihin nito? Ito, basahin ko muna, mga kababayan. Ayan na rin po yung litrato. Nakapaskil sa ilang bahagi ng probinsya ng Isabela ang larawan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na may nakasulat na ingat sa daan. Tatakbo ka, ikaw Sa taas na bahagi ay may logo rin na ang nakasulat ay Vision of Leadership. Okay? Diba? Meron nakalagay na Vision of Leadership. Ayan, mga tatakbo nga ang puta. Sa baba naman ay may nakasulat na isang brand ng liquefied petroleum gas o LPG. Wala tayong pakialam dyan sa baba. Dito tayo sa logo na nakalagay sa taas, mga kababayan, na may nakasulat na Vision of Leadership. Anong ibig sabihin nito? Torre, seryoso ka talagang tatakbo? Seryoso ka, sir? Hindi ka ba nahihibang baka naman medyo maluwag na, Sikipan mo para tumama ang tono. Torre, huwag ka na mangarap maging politiko. Napakalabo mong manalo. Kung si Risa Hontiveros nga, Risa Hontiveros, ang tagal na sa Senado niyan, tatakbong presidente, kita nyo naman ang ratings, 0.01%. Yung sarili niya lang yata, yung napasama doon sa survey. Tapos pati ikaw, tatakbo pa. Sino ka ba? Politiko ka ba? Pulis, oo, dating pulis na pinaglaruan at ginamit lang ni Bangag. Matapos kanyang gamitin at paglaruan, nilagay ka sa pinakamataas na ranggo sa kapulisan, pero ilang araw lang.
ginamit ka lang. Tapos palagay mo mananalo ka pag tumakbo ka? Nako, wag mo nang pangarapin, Tore. Malabo yan. Manahimik ka na lang sa pagiging street sweeper. Magkalkal ka ng basura sa mga drainage, okay na. Kaya tumakbo ka pag presidente, tumakbo ka kung anumang posisyon na naisin mo, manatili ka na lang po sa MMDA. Mas bagay po sa inyo. Gusto pa yata tumakbo senador nitong mama na ito, mga kababayan. Si Gibo nga, tumakbo nung nakaraan, talo di ba, mga kababayan? Sino-sino pa yung mga nasa alyansa na mga natalo, di ba? Ikaw pa Diyos ko po, magunis dili ka, Tore. Ito pa, isang balita, mga kababayan. Etong tungkol naman po sa sinabi nitong si Junior Bangag. Natanong ho siya ng media, mga kababayan, kung ilan daw ba talaga ang boboto ng mga senador para ma-convict si BP Inday Sara. Eto ho yung kanyang sinabi, mga kababayan. Panoorin po natin. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Dapat bang bumoto ang senador kung hindi siya sumipot? Sa aking palagay, hindi dapat. Kung talagang importante siya makaboto, dumating ka sa Senado. Hindi ba? Dapat daw bang bumoto ang isang senador pag hindi sumipot? Siya na mismo may sabi, hindi daw po dapat. Paano makakaboto? Pukin ang ina ka. Ayop. Namama ito. Maha-high blood na naman ako sa'yo. Paano makakaboto? Pinakulong mo, unggoy. Kinulong nyo na si Marcoleta, si Jinggoy, isusunod nyo pa di umano si Alan Cayetano, si Loren Ligarda. So ang mangyayari niyan, bababa ang bilang ng mga senador na boboto para ma-convict si BP Inday Sara. Isa pa, wala pa si Bato. Hindi pa natin malaman kung nasaan. So bababa po, mga kababayan, ang bilang ng mga senador. Bababaan ho nila. Bendalo ho yan. Unconstitutional ho yan, mga kababayan. Gagawin ho nila ang lahat para ma-convict lang po ang ating pangalawang Pangulo. Takot na takot ho talaga sila na maging presidente si Inday Sara. Kasi siguradong babalikan sila ni BP Inday Sara pag nanalo presidente. Unang-una sa mga babalikan ito, itong mama na to, itong nagsalita. Itong presidente natin, kasi nagkawindang-windang ang bansa natin dahil sa pamumuno niya. Hindi niya nakontrol ang mga tao niya, nagkanya-kanyang nakaw na. Kapabayaan po yan, mga kababayan, bilang isang presidente ng bansa. Pinabayaan mo na nakawan ang taong bayan. Kaya sigurado ko, hindi lang itong mama na ito ang sisingilin ni Inday. Lalo na't pinakulong nila ang Tatay Digong. Nako, karaming babalikan ni BP Inday, mga kababayan. Sisingilin niya lahat pag naging presidente siya. Sana, sana, kaawaan ng Diyos, magwagi ang ating pangalawang Pangulo sa impeachment trial. Bukas, Lunes, meron na naman yata ang impeachment trial. Abangan po natin, mga kababayan, kung paano na naman po kainin ng buhay ang mga abogadong nasa prosecution ng mga legal team ni BP Inday Sara. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.